Sa loob ng 100 days, mula April hanggang July 1994, ang Rwanda ay nagkaroon ng isang marahas na ethnic cleansing sa kanilang bansa. Mahigit kumulang 800,000 na Rwandan ang namatay at 2 milyong katao ang lumikas para maisalba ang kanilang mga buhay. Samahan ninyo ako at ating balikan ang isa sa madilim na kasaysayan na naganap sa bansang Rwanda. Ang Rwanda ay matatagpuan sa gitna ng East Central Africa. Ang bansa ay may maraming bulkan at bundok, kung kaya't tinagurian itong The Land of a Thousand Hills. Ito ay binubuo ng 3 tribo. Ang tribong Hutu na siyang may majority na bilang, sunod ang Tutsi at Twa. Pinaniniwalaang na unang dumating sa bansa ang tribong Twa, sinundan ito ng mga Hutu noong 5th century at ang Tutsi noong 14th century. Ang pangunahing kinabubuhay ng mga Hutu ay pagsasaka, samantalang ang mga Tutsi ay tagapag-alaga ng mga hayop. Sila ay may kaalaman sa social, economic at politikal na minana pa nila sa kanilang mga ninuno. Sila ay matatangkad at may mapusyaw na balat kung ikukumpara sa mga Hutu na pandak at maiitim. Ang bansa ay pinamumunuan ng Haring Tutsi at tahimik na nabubuhay ang 3 tribo na magkakasama. Ang pagdating ng mga mananakop sa bansa ay kasabay nito ang problema. Napasailalim ang buong bansa sa kamay ng mga German noong sakupin nila ito noong 1898 hanggang 1916. Sinundan ito ng Belgium nang talunin nito ang German noong World War I. Naniniwala ang mga mananakop na para magkaroon ng mas matibay at maayos na sistema ang bansa, ang pisikal na kaanyuan ay mahalaga bilang modelo ng isang pinuno. Kung kaya't pumili sila sa tribo ng Tutsi na mamahala at binigyan nila ito ng mga katungkulan. Naisip ng ilang leader ng mga Hutu ay nararapat din silang bigyan ng posisyon sa kadahilanang sila ang may majority na populasyon sa bansa. Pumiling sila ng pantay-pantay na karapatan sa matataas na opisyal ng Belgian pero binaliwala sila ng mga ito. Lumapit din sila sa matataas na leader ng simbahan, subalit hindi din sila binigyan ng pansin. Dahil sa pagbaliwala ng kanilang mga hinaing, ito ang magiging hudyat ng malaking problema. November 1, 1959, napabalitang isang leader ng Hutu ang pinagtulungang bugbugin hanggang mamatay na isang grupo ng mga Tutsi. Sa pamamagitan ng radyo ay mabilis na kumalat ang balita sa buong bansa. Subalit mayroong naniniwala na ang nangyari ay kagagawa ng mga ekstremist na Hutu para pagbintangan ang mga Tutsi. Dahil sa nangyari, sumiklab ang galit ng tribong Hutu at inatake nila ang bawat Tutsi na kanilang makita. Marami sa mga Tutsi ang namatay dahil sa takot. Marami ang tumakas patungo sa karatig bansa para makaiwas sa karahasan. Lingid sa kaalaman ng marami ay tumakas din pala ang kanilang hari. Sa pag-alis ng hari ay ang pagtatapos din ng monarkiya. Pagkalipas ng taon ay diniklara ang kalayaan ng bansa. Kasabay dito ang pag-upo ng inihalal na presidenteng Hutu. Ang mga na-exile na Tutsi ay nagtatag ng grupo at tinawag nila itong Rwandan Patriotic Front o RPF. Dumaan ang mga taon at nagpatuloy pa rin ang tensyon sa magkabilang grupo. Sa layuning magkaroon ng katahimikan, noong 1993 ay nagkaroon ng kasunduan ng presidente ng Hutu at pinuno ng RPF. Subalit ang mga extremist na Hutu ay hindi sang-ayon sa naturang kasunduan at kasabay dito ang paglathala sa mga pahayagan na ang naturang kasunduan ay propaganda lamang ng mga Tutsi. Noong April 6, 1994, isang eroplano ang pinasabog ng missile kung saan lulan dito ang Rwanda at Burundian President. Kinabukasan ay sunod na pinatay ang Prime Minister na isa ding Hutu. Ang sunod-sunod na pagpaslang sa mga kilalang leader ay muli na namang sumiklab ang matagal na galit ng mga Hutu at ang itinuturong may kagagawan ay walang iba kundi ang RPF kasama ang mga army at militanteng grupo na Hutu. Ang bawat Tutsi na kanilang makita ay walang awan nilang pinapatay at sinusunog ang kanilang mga bahay. Mga bata, matanda, lalaki at walang awan nilang ginagahasa kasabay dito ang paghawa ng AIDS
at HIV sa mga babae. Tinatawag nila na ipis ang mga Tutsi na kailangang ubusin. Bilang pagkontra sa malawakang patayan, lumaban ang grupong RPF at noong April 12, nang umpisahan nilang pasukin ang Kigali na capital city ng Rwanda. July 4 ay matagumpay nila na maipanalo ang Kigali at noong July 18 ay idineklara ang pagtatapos ng genocide. Sa pagtatapos ng genocide, maraming bangkay ang nakahandusay sa daan at maraming bahay at gusali ang sinunog. Kinabukasan, si Pastor Bizimungo na isang Hutu ay idineklarang presidente at ang leader ng RPF na si Paul Kagame na isang Tutsi ang kanyang naging vice president. Bilang pagtugon ng UN ay nagtatag ito ng International Tribunal Court for Rwanda para imbestigahan ang mga sangkot at utak sa naturang karahasan. Pagkalipas ng mahabang panahon at imbestigasyon, noong December 21, 2015, mula sa 93 na suspects, 62 dito ay hinatulang guilty, kasamang hinatulan ng matataas na opisyal ng military, prime minister, at may mga matataas na katungkulan sa gobyerno ang napatunayang sangkot sa pagplano para maisagawa ang malawakang genocide.